Konektado sa katotohanan, boses ng kabataan, NSPC TV Live. Ito ang Campus Connect. Naibag nga aldaw, Ilocos. Narito na ang mga konektadong balita sa oras na ito. Government jobs bukas na para sa mga senior at junior high school graduates. Pagputok ng Bulkang Bulusan na ating balikan. At Palawan, muling pinasikat ang ganda sa buong mundo. Konektado sa sambayan ng Pilipino. Para sa unang buwelta ng Campus Connect, sa harap ng patuloy na kawalan ng trabaho, hatid ng gobyerno ang pag-asa sa mga junior at senior high school graduates sa pamamagitan ng libo-libong trabahong bukas sa serbisyo publiko. Makakasama natin live si Shane Boyles. Shane? Yasha, formal nang kinilala ng Civil Service Commission ang mga senior at junior high school graduates bilang kwalipikado para sa mga first-level government jobs sa ilalim ng Resolution No. 2500229. Sa mga mata ng mga kritiko, isang simpleng administrative update lamang ito. Pero para kay Janela, 17 taong gulang na estudyante, ang balitang ito ay maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi madali ang buhay, kaya naman napakalaking bagay nito. Ugnayan nito sa pagitan ng DepEd, CHED, TESDA at ADCOM-2 na nagtatakda ng bagong qualification standards para sa mga posisyong clerical, technical at kustodial, kung saan maaaring mag-apply ang mga graduates basta't pumasa sa mga karagdagang rekisito. Shane, sa reforma na ito, handa ba ang gobyerno na tanggapin ang dami ng bagong graduates? Yasha, ayon sa mga eksperto, bagamat positibo ang reforma, kinakailangan pa rin ng malinaw na plano sa pagpapaigting ng training at tamang benepisyo para sa mga bagong empleyado. Maraming salamat, Shane Boyles. Matapos ang pagsabog ng Bulkang Bulusan noong April 28, patuloy pa rin ang banta ng peligro ngayong Mayo. Balitang ihahatid ni Chris Kilohano. Matatanda ang nagsandi ang pagputok na ito ng 4,500 ash plume, ash falls at pyroclastic flow. Ngayong Mayo patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng bulkan kasabay ng pagtaas ng alert level sa mga apektadong lugar. Chris Kilohano, konektado sa sambayan ng Pilipino. Presyong bigas, presyong ginhawa na ba? Yan ang tanong ng mga mamamayan ukol sa unting-unting pagbaba ng presyo ng regular milled rice batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Live mula sa Metro Manila, makakasama natin si Kezia Flores. Kezia? Yasha, ayon sa PSA, bumaba ang presyo ng bigas mula 44.92 pesos kada kilo noong unang bahagi ng Abril. Naging 44.44 pesos sa kalagitnaan at bumagsak sa 43.74 pesos pagsapit ng Mayo. Samantala, tumaas ang presyo ng fresh pork mula 365 pesos hanggang 369.64 pesos kada kilo, habang nagmahal din ang kamatis ng 9.24 pesos. Irregular naman ang presyo ng bawang. Maging updated sa mga presyo ng bilihin upang mas mapaghandaan ang pang-araw-araw na gastusin. Kezia Flores, konektado sa sambayan ng Pilipino. Susunod! Palawan Island, itinanghal na pinamagandang isla sa taong ito. Huwag mag-disconnect dahil magbabalik ang Campus Connect. Dati ang buhay, utak lahat nakasalalay sa nagawa nating bagay-bagay. Ngunit dumating ang AI at binago ang ating buhay. Lahat ng gawain ay pinapadali. AI ang susi upang buhay mapabuti. Ako, ikaw, tayong lahat ay makikinabang sa AI. Good news! Dahil magkakaroon ng malaking
pagbaba sa presyo ng kuryente sa buwan ng Mayo ayon sa Meralco. Bababa ito ng 75 centavos per kilowatt hour, kaya mula 13 pesos noong Abril magiging 12.26 pesos per kilowatt hour na lang para sa typical household. Narito ang opinion ng ating kababayan sa Sambayanan Connect. Will help a lot of people, especially the consumers, especially now that summer, lumalakas yung konsumo. Napakalaking bagay nun para sa amin, lalo na sa mga kababayan namin na namamahalan sa presyo ng kuryente. Sa ibang balita, kilalanin ang paraisong muli na namang nagningning sa buong mundo. Palawan, official no world's best island to visit sa taong 2025. Para sa kwento ng ganda ng ating isla, makikonek tayo kay Elise Fernandez. Pinatunayan ng Palawan ang pagiging tunay na paraiso matapos manguna sa listahang inilabas ng US News and World Report itong April 22. Tinalo pa ng isla ang mga kilalang destinasyon tulad ng Maldives, Bora Bora at Bali dahil sa malakristal na dagat at napakayamang biodiversity nito. Isang karangalang hindi lang para sa Palawan, kundi para sa buong Pilipinas. Sa pagkilalang ito, muling napatunayan, likas na yaman ng ating bayan, hinahangaan ng buong mundo. Elise Fernandez, konektado sa Sambayanang Pilipino. Sa huling hirit ng Campus Connect, nitong halalan mahigit 68 milyong botante ang pumunta sa mga presinto, naghahangad ng pagbabago para sa bansa. Sa bayang mataas ang bilang ng nagugutom at sa nakalipas na taon 3% ang nawalan ng trabaho ayon sa PSA. Tunay na reforma ang kailangan at hindi ayudang panatitbutas sa mga problema ng bayan. Gawa at hindi salita ang kailangan. Para sa iba pang mga updates, bisitahin lamang ang aming social media accounts. At yan po ang mga nakalap na balita sa oras nito. Mula sa NSPC TV Network, ito po si Yasha Camille. Sa pagbabalita namin araw-araw, katotohanay sinisiguradong mangingibabaw. Kami, ang inyong Campus Connect ng Bayan. Magandang araw!